Tayo po ay minsan pang umawis ng Panginoon at ininyahan ko kayo sa umagang ito. Amen. Na muli ay iwaksi natin, amen, ang anumang kaibang isip, amen, sa labas, kundi dito lamang sa loob ang ating pag-uusapan, pakinggan. Wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory, tayo mawit. Be it unto me. Hallelujah. Oh, be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, cover upon my heart the truth that set me free. According to your word, O Lord, be it unto me. To be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, cover upon my heart the truth that set me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver, and Lord, we believe it's true. You promise us joy like a river, and Lord, receive it from you. These things you have spoken, and you're bringing to pass. This word is of hearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Buksan natin ating mga Bible dito sa Matthew 13. Okay. Dito sa last parable ng Matthew 13. Verse 47. Okay, isang kapatid ang hiniling ko bumasa. Tagalog at malakas. Verse 47 hanggang 50. Hello. At ganito ang pagkakasabi. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda
na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Amen. Praise God. At siguro yun lamang at tayo dumako sa ating prayer. Let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, Panginoong mapagpalang Ama, marami pong salamat, Lord. Sa umagang ito at kami ay tinipon mo, dinako mo sa iyong gawain upang magpuri, manambahan, mag-aral ng iyong mga mensahe, ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, sa munting sandali ng aming pag-aaral at pananambahan ngayon. Ikaw ang mangusap at patuloy na magbigay sa amin ng mga kaunawaan at kapahayagang ito sa huling mga araw. Salamat sa iyo, Lord. Purihin ka at pagpalain mo nawa ang pagkabasa ng iyong mga salita at ikaw ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng naparito. Ganon din sa mga wala at di namin kapiling. Salamat sa iyo, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo na. Glory to God. Amen. Now, nais kong tayo ay mag-usap sa isang pinakamahalaga at laging napapanahong mensahe para sa atin. At ito ay matagal na rin sa atin na napag-uusapan, ngunit patuloy na nating binabasa dahil dito po ay merong nakapaloob kaya na mensahe na dapat nating makita lagi. Okay, at nais kong ito ay ating aralin at tuklasin itong tinatawag na three pools. Specific yung third pool. Okay, at dahil ito po ay paulit-ulit at paulit-ulit na nagaganap, paulit-ulit na kung saan ay naririnig at nakikita at na-overlook to lagi ng maraming mga tao. Sometimes ay message believer, sometimes ay mga datihan, baguhan. Okay. At kung atin itong makita, ay hindi na tayo mag-question, hindi na tayo magtaka. Diba? Hindi na tayo magulumihanan. Diba? Dahil may three pools. Amen? At ginagamit ang litang pools, three pools sa pamimingwit. Diba? Pangingisda. Okay? At karamihan sa atin na mga brothers ay pamilyar sa aking sinasabi, lalo na yung mga taga-dagat. Sino po yung mga bahay malapit lang sa dagat? Taas nga kamay. Ayan, yung mga nangingisda doon. Okay, may mga pamamaraan. At maging ang propeta ay tinuruan ng ating Panginoon kung paano mangisda. Di ba? Ito ay makita natin sa vision na ipinakita ng Diyos sa Kanya. Nais ko simulan itong paksa natin sa isang vision. Babasa lang ako ng isang vision tungkol sa three pools. Sabi niya rito, now you mark this down, watch it comes to pass. See, I started to reach down, I was gone again. Then when I come to, I was standing by the side of a beautiful lake. Ito ay vision. Siya ay nakatayo sa tabi ng isang napakagandang lake. Something like your lake out here in the summertime when it's real pretty and green. Dito po sa atin, pangit yung lake eh. Punta ka dyan sa lake, puro burak yan. Di ba? Puro water lilies. Sa kanila doon, maganda ang lake. Di ba? Sabi niya, when it's real pretty and green, there were fishermen all around the lake. And they were fishing.
but they were catching small fishes. And I looked out into the lake, and those great beautiful rainbow trout out there. And I said, I know this is a vision, but I can't understand those trout. Yung ibang mga fishermen, kontento na sila doon sa gilid-gilid, na maliliit lang na isda, yung nahuhuli nila. Pero siya ay, nakita niya yung beautiful rainbow trout. Nakikita ko lang to sa mga palabas na napakalaking karpa yan. Diba? Yung talagang malaki. Geographic, pag nahuli, laki talaga eh. Mabigat yun, ilang kilo yun. I know this is a vision, sabi niya, but I can't understand those trout. But I said, I believe, right down in my heart, I can catch those. Kinaniwala ako na mahuhuli ko yun. So I pick up the string, but instead of it being a string, it was a fishing pole. Yung pamingwit. And just then, the one behind me said, now, I'll teach you to fish how to catch those. Tinig at sabi sa kanya, tuturuan kita kung paano mo mahuli yung malaking isda na yon. So he took and he said, tie on the lure. Tali mo to doon sa sima. And I snapped the lure on. He said, now throw way out. Ihagis mo. Diba? Lalarga yun, mahaba. Now listen close, way out into the deep. Makiramdam ka. Habang yan ay bumabaksak doon sa malalim. And he said, when you do now, let the lure sink down first. Hayaan mo muna siya bumaba. Kasi yung rainbow trout, hindi naman sa ibabaw yun eh. Sa ilalim yun. Gusto nyo sa malalalim. Okay? And he said, when you do, now let the lure sink down first. And when said, pull it slow. Nasa book yan na harvest time is over. Yan yan. Okay? And then when you do, now, you peel some nibbles at it. But don't tell nobody what you're doing. Okay? At mararamdaman mo yung parang doon. Parang may bumabaltak doon. Keep it to yourself. Hayaan mo lang sa inyong sarili. Then, when you feel it nibble again, lumakas na yon, pull just a little bit, but not too hard. Konti lang. Atakin mo. Huwag daw bigla. Atakin mo lang konti. He said, and then it will pull away from the little fish. And when they scatter, so unti-unti mong ganunin yung tinatawag na bingwit. Sa susunod, yung malaking isda doon sa tinatawag na sima. Hihiwalay yung malaking isda doon sa karamihan na maliliit. Sabi doon ni Barbanam, hihiwalay. Then it will pull away from the little fish. Kasi pag mamimingwit ka kasama yung maliliit na isda, ang mahuhuli mo maliliit. Diba? Pag nangingisda kami, minsan sumasama ako sa ilang brother, mas madaling mahuli yung maliliit. Yung maliliit kasi kagat ng kagat. Diba? Agat ng kagat yun. Ilayo mo muna yung malaki. Susunod daw yung malaki. Amen? And he said that it will pull away from the little fish. When they scatter, that will attract the attention of the big fish. And they'll grab it. Kapag nangalat, diba, nagkagulo, maagaw ang atensyon ng isang malaking isda. And said, that's the way you'll catch it. Sa paraan na ito, siya mahuhuli. Then when they bite on the third time, set your hook for the catch. Pangatlong beses siya ay kakagat, ihanda mo lahat, di ba? Pati yung mga seaman nito para sa paghuli. And I said, I understand. But keep still. Don't tell nobody. Keep still. And I said, all right. Ikaw ay pumirmi ka lang. Di ba? Don't be excited. Huwag mong pagsabi kagad sa mga tao. Minsan po kasi kapag excited tayo, di ba? Sa evangelism, ang kapatid sa ministry,
okay, ay nawawala yung ating pasensya. Ay ang propeta ay binalaan siya ng Panginoon na wag mong ipagsasabi, tahimik ka lang. And I had the lure in my hand, and all these fishermen turned out to be ministers. Mga ministers pala yon, yung mangingisda na yon. They all come around saying, Brother Branham, I know you can catch fish. Oh, of course, that made me feel real good. I said, oh yes, I'm a fisherman. I can catch fish. And he said, I said, now here's the way you do it. And I said, you throw it way out. I went way out into the deep water. Now those little fish are fine brethren, but we want the big ones. Maraming mga little ones, mga fine brethren. Diba? Mga independent brothers, holy, may sanctified life. They are fine brothers. But we want the big ones too. Ang hinahanap natin yung mararapture. Marami ka maiebanghelyohan dyan sa tabi-tabi. At sasabihin siya, oh Pastor, I'm so excited. Magagalak yun, matutuwa sa mga mensahe mo, magre-rejoice. Pero hindi yun yung big fish. Magsisimpatay sa mga sinasabi mo. Amen? Pero hindi yun yung big ones. And I said, see, when it sink down, see, there it is. Just about where it should be. There, them's little fish. I said, now when stretch again, I give it a great big jerk. And when I did, I pulled the whole lure out of the water. And when I did, I caught a fish. Pag yun ang ginawa ko, binalta kong bigla, mahuli ko ang isda. But I wondered how he ever got the lure in his mouth. Bakit ito ay nakahulag po sa kanyang bibig? Because looked like the skin was stretched over the lure and about the same size of the lure. And I thought, oh my, wala, pag napalakas siguro yung pag niya, pingas yung dito. Di ba? Sumama doon sa And I just then, this one, who been talking behind me, stepped around in front of me. It was him, the angel of the Lord. He had his hands folded. He looked at me and said, just what I told you not to do. And I said, yes, that's right. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, na wag mong gagawin. Can you say amen? Minsan kapag nangingisda ka, malaki na yung mahatak doon sa isda. Minsan, ma-excited ka, baka ubod lakas. Diba? At yun ang sinabi sa kanya, wag mong gawin yun. He said, you see that first pull was when you used to put your hands on the people and tell them what was their trouble. Sa ministry niya, sa unang lupi, nililayans mo yung mga tao, gumagaling sila sa iyong mga panalangin. Healing, di ba? Gumagaling sila sa iyong mga prayers. Pag nahawakan mo sila ng iyong kaliwang kamay, may vibration doon. Di ba? Nagba-vibrate yung tinatawag na hands mo, nadidiscern mo yung spirit na nandoon sa katawan ng tao. Amen? Then, malalaman mo kung anong trouble. The second pull was when you know the secrets of the heart, like I told you. I said, instead of you keeping that to yourself, you try to explain all about it and tell the people when you did. Imbes na yun ay sarili niya muna. Huwag niya muna ang ipagsabi sa mga tao, yung kanyang nararamdaman at nakikita, ay kanyang sinaysay ito. And I said, instead of you keeping that to yourself, you try to explain all about it and tell the people. In-interview si Brother Branham doon sa second poll. Mr. Branham, ano ba nangyayari? Bakit pag nasa pulpit ka, nababasa mo yung puso at isip ng tao? Pati mga karamdaman, mga sakit na lalaman mo. Naobliga siyang sabihin na pinagbabawal sa kanya ng Panginoon. At sinabi niya. In-explain niya yon. Sabi ng angel, wag. Dahil maraming gagaya-gaya. Excited siya sa pamimingwit. Naka-interview siya. Abroad ka siya. Nasabi niya.
Amen? Dahil sabi niya, ganito ang nangyayari, hindi ito sa akin, nakakakita ako ng pangitain. Yung kay Brother Israel naman, panaginip. Kay Brother Branham, nakakakita siya ng sine. Sine. Pagpangitain, sine. Talagang aktual. At nakikita ko yung tao. Yung pangalan, yung numero ng bahay, yung address. At pati sakit niya, nalalaman ko. Kaya yon ang aking sinasaysay. Kapag yon ay aking nasaysay, na-review ko ang mga karamdaman, ang diseases, ang tao ay hamunin ko sa pangalan ng Panginoon. Kung siya'y mananalig at kung siya'y mananalig, siya ay gagaling. Automatic. Dahil dyan sa ginawa mo, ay maraming gumaya-gaya sa iyo. Sa time ng second pull. Maraming gumaya-gaya sa iyong mga ginawa. The second pull was when you know the secret of the hearts. Like I told you, I said, instead of you keeping that to yourself, you try to explain all about it and tell people when you did. In-interview siya ng full gospel businessman eh. May camera, may TV. Mr. Branham, paano ba nangyari sa ministry mo? Wala pang Oral Roberts noon. Wala pang mga mighty preachers noon time na yon na may discernment din. Wala pa, siya pa lang. In-explain niya, mga kapatid, ang lahat. You tried to explain all about it and tell people when you did. Said you did not know nothing about it yourselves, and how could you explain it? And you caused a big bunch of carnal impersonations to rise up. And you see what you've done? And I said, Lord, I'm sorry. I said, oh, I'm sorry, I don't know what to do. I was pulling the line like this. And I was trying to straighten my lure line out. And he looked at me and he said, now, don't get your line tangled up in this kind of times. Diba? Basta binalta ko lang ng pag ganito. Diba? Yung aking line. At paghila ko ay sa vision, sumama yung laman ng isda na hatak. Amen? At binala na naman siya. He said, now, don't get your line tangled up in this kind of times. And I thought maybe He's going give me another try. And I said, I'll sure be careful. And was winding my line in and seen it taken up all right. And when he said that, just then I felt myself go higher, way up. And when I was set down, there I was beneath and standing up above a great tent. Another vision yon ng tinatawag na third pull. So, under ng second pull, mga kapatid, ay winarningan siya ng angel. Kasi ang puso ni Brother Branham, kung maaari, gusto niya maipaliwanag lahat sa tao ang mga bagay-bagay. Yun ang tinatawag na desire ng kanyang heart. Diba? Gusto niya talaga halos lahat maligtas. Diba? Pag nag-evangelize tayo, gusto mo lahat iligtas, pati Police Virgin, pati Katoliko, pati sarado, kandado, lahat gusto mo, maligtas eh. Ganon din siya, ang feeling niya, lahat. No exemption. Pero hindi po pala pwede sa Ebanghelyo na no exemption, may mga covenants. Can you say amen? Dati ganon din ako mag-evangelism, no exemption. Basta ihagis kong lambat, lahat ng mahuli yan, bride. Hindi po ganon, mga kapatid, ang mensahe na pag pinangaral mo, lahat ng maabot ay bride. Lahat ng mag-end time ay bride. Ay marami pa pong mga ministers ang hindi nakaka-get over dyan. Diba? They are so excited. They preach ang prophet, ang miracles, ang serpent seed, ang predestination. Siyempre, galing yan sa denomination, nahanga, wow, grabe, sasabihin nila sa iyo. Ang feeling mo, bride na yon. Habang binibigay mo yung word, sunod siya ng sunod. Kain sila ng kain na mga kapahayan. Brad, saan galing to mga mensahe nyo? Wala sa Bible school ito. So, excited ka naman, naturo ng turo. Mentor ka ngayon eh. Nili. Diba? Gagawin ka nilang mentor, tagapagturo. So, you're so excited.
Ang dami makikinig dyan, sabi ni Barbanam, hindi basta-basta ganun yun. Can you say amen? Meron kang dapat isaalang-alang pagdating ng third pool. Dati po noon, mga kapatid, talagang dire-diretso ako. Lahat binibigay ko mensahe, kahit kanino, kahit Trinitarian. Nagulat nga ako isang araw, mga kapatid, yung mga partial, merong file ko eh. Sabi daw ng isa, nung Ruel, ayos naman yan, wala naman masama sa mga quotation na yan. Nakarating! Nagulat din ako doon sa mga taga-Kogyo, may hawak din ng file ko, yung blue book. Ayos din naman yung mga file nila, pero hindi naman nila naintindihan. Pati si Bear na nag-Yahweh, may hawak din. Marami nakakalat sa buong Pilipinas. Ewan ko na kung nakalabas na ng Pilipinas yung mga file natin. Pati Oneness, meron. Ano sabihin na, ayos naman to mga file na to. Yung pala mga kapatid ay hindi po pala ganon kadali. Diba? Huwag mong ipamigay ang perla sa mga baboy. Diba? You cannot catch Pentecostal babies with this message. Then kasabay din ang vision na ito mga kapatid ni Barbanam, pinakita sa kanya ang pangitain ng tinatawag na yung eyelet. Diba? May maliit na eyelet, sinisikap niyang isuksok. Yan na ba yun, Brother Ryan? Ano ba yung pinahanap ko sa iyo sa Q&A? Pababasa ko sa mga kapatiran yun sa Q&A. Yung Pentecostal babies. Because now we are dealing with the Pentecostal babies. Amen? Akala natin end time, but they are Pentecostal babies. Na kung saan nagre-rejoice, na-excite sa message, at tayo naman ay kino-convince natin sila, kino-convert natin sila, pero sabi ng propeta, hindi maaaring makonvert. Huwag mong piliting i-convert. Can you say amen? At yan, sa 4:6-8, baba mong konti nga, Paul, 4:6-8. Yan yung vision. Diyan lang sa 4:6-8 tayo. Now, if you see these things coming in and these people coming in, you better come in too, if you're not already in. Now, gathered in heavenly places, it also means more than just to be rejoicing in heavenly places. If you're really assembled in Christ, it's a fearful thing. Standing by the angel of the Lord, you think you just be shouting and screaming. That's not it. It scares you to death, nearly. Pag nakatayo ka sa tabi ng angel of the Lord, hindi ka mapapasigaw sa pagpupuri. Ikaw ay matatakot sa presensya nito. You see, there's a difference in just rejoicing and bubble dancing, which is all right. And then coming down to the real thing, there's where the fear. It's a fearful thing. That you fear, that you're lost, but you're really before the angelic being and the Holy Ghost Himself standing. Tuloy natin. Yan ba yun? Taas pa. Shoelace. Yan na. Yan. Okay. 4:6-8, paragraph 1. But you see, you can say those things best to just leave it alone. You remember the third pool, it said, ang pangatlong hatak, don't tell nobody. Under ng third pool, don't tell nobody. Amen? At ang dreams na yon, binalaan siya ng angel na wag mong ipagsabi ito sa lahat. Okay? Nakita niya yung tinatawag na nawala. Yan. Wag mo nang galawin, Paul. Gusto ko mabasa ng mga kapatiran to para makasunod sila sa ibig kong sabihin. Okay. Sa kanyang vision, pinipilit niyang isaksak yung tinatawag na sintas. Doon sa isang maliit na tinatawag na eyelet. How many remember standing there trying to lace that eyelet in that little shoe? In the vision, he said, you can teach Pentecostal babies supernatural things. And I said this will be the third pool. And it will not be known. So help me by the grace of God. Now, we're right down at the end time.
won't be too long until mercy seat will be judgment seat. So mga kapatid, hindi ba? Yung ating mensahe napapanahon? Ang preaching natin, redemption is over, mercy seat is over. Sabi niya, hindi na magtatagal na ang luklukan ng habag ay matapos na. Ano pong panahon niya? 1965 pa yan. Ngayon po ay ano na tayo? 2013. Diba? Then mercy is over. Gospel time is over. Ang mga tao, they keep on preaching. Diba? They keep on making programs. Diba? At marami pang mga evangelistic campaign para mawin ang souls kay Christ. Pero ang panahon na ating kinabubuhay, it is already over. Can you say amen? Kaya sa time ng third pole, mga kapatid, kailangan sundan natin ang ginawa ng propeta. Hindi natin pwedeng higitan. Kung ang propeta huminto, huminto ka. Diba? Kung ang propeta lumiko ka. Oh, there are many ministers, lumiko na ang propeta, sila dire-diretso pa. Sabi niya, Laodicea goes to chaos. Ang mga tao dire-diretso pa rin at pinipreach pa rin nila ang gospel. Pinipreach pa rin nila Laodicea. Lumiko na po siya. At pinagbawalan siya ng angel. Huwag mong ipilit. You can teach Pentecostal babies supernatural things. Dito po kami hindi nagkakaintindihan ng maraming ministers dito sa end time. Diba? Ang sabi nila sa atin, tayo daw ay legalista, tayo daw ay kulto, tayo daw ay mahigpit, tayo daw ay wala ng biyaya. Pero nakita natin sa mensahe, you can teach Pentecostal babies supernatural things. Paano mo ipapaunawa, mga kapatid, sa isang tao ang mga bagay na malalalim? Paano mo pipiliting lumangoy siya? Ang gusto lang niya, mababaw. Paano siya lalangoy sa malalim? Ayaw niya doon sa malalim. Diba? Gusto lang niya inaabot ng kanyang paa, ang kanyang lalangoyan. Kaya sa vision, siguro sa habag, human sympathy, pag nag-human sympathy ka, gusto mong turuan ng tao unti-unti. Gusto mong ipaunawa unti-unti. Ganito yan, ganito ang third pole. Ganito ang 7 thunders. Ganito ang half-hour silence. Pagka-preach mo, kinabukasan, hindi naintindihan. Next ministerial meeting, yun uli ang topic. New birth uli. Yan po ang experiences ko dito sa end time. Katatopic lang natin new birth. New birth na naman. 7 seal na topic na. 7 seal na naman. Because you are trying to teach Pentecostal babies with supernatural things na sinabi sa message hindi maaari. Kaya sa vision, nabusalsal na po yung sintas. Ako nararanasan ko yan. Pag nahirapan po talaga ako magsuot ng sintas, nabubusalsal. Diba? Maiirita ka na. Ba't ba ayaw pumasok itong sintas na ito? Diba? So, ang lesson, you can teach Pentecostal babies with supernatural. Under this third pole, kung may Pentecostal babies dito sa ating kalagitnaan, mahihirapan talaga si pastor. Here a little, there a little. Isusubo mo dito, isusubo mo doon, then it will goes over the top of their head. Lalampas lang ang mensahe. Ano ba pinreach si pastor? Di ba na-preach na yung third pole? Hindi na naman naintindihan. Lumalampas lang sa kanilang tinatawag na pag-iisip, ang tinatawag na kahalagahan ng mensahe. Ang gusto nila, mga kapatid, ay ABC. Ang laging gusto nilang teaching, 1 + 1 = 2. Yay! 2 + 2 = 8. Yay! Mali. Pati mga addition, mali na. Mga kapatid, ang church, mga kapatid, na mara-rapture ay hindi mananatili sa ABC. A, E, I, O, U. Malalampasan ka ng mga bata. Ang bilis po yung mga bata, ang bilis ng pag-iisip. Diba?
Yung apo namin, nagsasalita na eh. Pambihira. Ang bilis ng tinatawag na maturity. Ang bilis ng pananda. Pag nagutom, gaganyan. Ano yung kakain ha? 4 months pa lang. Diba? Mapag-iiwanan ka ng tinatawag na rainbow trout. Ang rainbow trout, mga kapatid, susunod na yan sa mensahe. Magre-request na yan, more! Diba? Magre-request na yan ng revelation, more, pastor! Pero pag Pentecostal babies ka, gusto mo lang na, pastora, wag masakit, wag kang babakbak, pastor. I-preach mo lang, love, joy, may ministers nga sa end time eh. Kayo, puro kayo, bakbak. Naming ganun sa amin. Puro kayo, banat. Sabi sa amin ganun. Dapat i-preach nyo, love, giving, sharing. Ano yun? Networking, giving and sharing. Diba? So sa tagal ng panahon, mga kapatid, mayroong mga napag-iiwanan. Sabi ni Branham, they are Pentecostal babies. Magra-rapture na lang lahat. Diba? Ang bride pumuposisyon na para sa rapture. Diba? Ano ba ang posisyon pag lilipad na? Anong posisyon ng eagle pag lilipad na? Yung agila, pag yung aim na lilipad na, nakaganyan, nakamount na yung wing niya. Isang signal lang. Diba? Pero marami pa rin mga tinatawag na mga ibon na tutuka-tuka pa rin. Yes, praise God. Tutuka-tuka pa rin sa mga earthly things. They are so busy pa rin sa mga earthly things. Diba? They are so interested sa mga worldly things pa rin. Pero may mga eagle nakaganyan na, nakamount na yung wing, nakaabang na. Then any moment, magra-rapture na. Sabi ko nga kay Pastor Carlos, huwag kang malungkot. Ang bride is already united. Sabi ni Pastor, ano ba naman, Pastor? Ang tagal na ng body hanggang ngayon, walang pagkakaisa. Huwag kang mag-alala, Pastor Carlos, may nagkakaisa na. Sila ang certain qualified group dito sa message at ready na para sa rapture. Yung mga sinasabi mo, somebody has to do it. Unbelief, sabi ni Branham, cannot hinder God. Kung datnan niya ng rapture, hanggang rapture may unbelief pa rin. Sorry, lilipad tayo. Diba? Yung identified lang sa certain qualified group ang mararapture. Guguluhin mo pa, pag-iisip mo, bakit sila hindi pa handa? Eh di sige, hintayin mo. Hintayin mo hanggang ikaw maiwan. Diba? Hintayin mo hanggat ikaw ay mapag-iwanan ng mensahe. So mga kapatid, sa panahon na to, kakainin mo yung nararapat na mensahe para sa kapanahunan. Diba? Ipapartake mo yung naka-ordain para sa'yo. Diba? Hindi mo po problemahin. Dapat magsabay-sabay tayo. Kung lugaw sila, lugaw din muna tayo. Habang panahon, lugaw, manlulugaw-gaw ka nun. Diba? Manglulungay-ngay ka sa paglilingkod, mga kapatid. Ito po ay rapturing faith na. Ang pinag-uusapan ay third pull. Ang pinag-uusapan ay deep things of God. Hindi na mga ABC. Hindi na mga worldliness. Hindi na po mga sanctification. Hindi na po offering, tithings o mga walang kabuluhang mga mensahe. Ang pinag-uusapan ngayon ay kung paano ka mababody change. Diba? Ang pinag-uusapan ngayon yung word made flesh. Na yung salita na nasusumpungan na sa laman sa huling kapanahunan. And that is the third pull. Ang highest order, mga kapatid, ay revealing of the word. At yon ang third pull. Kaya nga, under ng third pull, may mga tinatawag na shortcomings, trespasses of flesh. Pwedeng i-overlook ng third pull. Naniwala po ba kayo? Dahil sa mensahe mo na pinangahawakan, dahil sa kapahayagan na binibigyan mong importansya ngayon, sa uling kapanahunan, may mga tinatawag na little things dito sa flesh, ma-overlook mo na.
malalampasan mo na ng tinatawag na kapahayagan. Diba? Dahil yung puwersa ng kapahayagan, naka-aim na sa rapture. Naka-ship na, mga kapatid, sa tinatawag na gear para sa rapture. Iba-bypass niya na yung ilang mga tinatawag na mga ship. Nakuha nyo? Iba-bypass niya na yon. Dahil yon ay covered na ng word. Can you say amen? Kung ang rapture ay maiksing-maiksi na ang panahon. Meron kayo mga atraso dito sa lupang hindi nyo na naayos. Dinatnan kayo ng rapture. Tapo na yun sa dagat ng pagkalimot. Pastor, paano yun? Di ba babayaran natin yun hanggang dumating ang panahon ng rapture? Hindi na. Ma-overlook mo na yun lahat. Pardon ka na doon. Can you say amen? Hindi na pwedeng hawakan ng demonyo. Ito ka noon. Ito ka, napakasalbahin mo, napakasama mo. Hindi na po yun, mga kapatid. Dahil sa pangahawakan mo sa mensahe at wala ng time. Hindi ka na pupuweltahan ng Panginoon sasabihin, ganito ka. Hindi na, mga kapatid. Dahil sa revelation, dahil sa third pull na pinangahawakan mo ngayon, mau-overlook na lahat yun. Justified ka na lahat doon. Can you say amen? Ganun kabuti, ganun kayaman ang mensahe. Dumirekto siya, direkta siya, mga kapatid, kaagad sa baptism ng Holy Ghost. Paano yung justification? Paano yung sanctification? Na-baptize ka ngayon ng baptism ng Holy Ghost. So, you're justified. Paano yung sanctification? Hindi mo pa na ipapamuhay ito. You are sanctified. Higit pa yon dahil baptism ng Holy Ghost means you become holy. Diba? Christ in you, the hope of glory. Nalampasan mo ang sanctification. Pinakamahirap na mensahe, mga kapatid, ay sanctification. Maraming natitisod. Pastor, pwede po bang wag muna akong magsimba kasi po hindi ko pa kaya ang mensahe nyo? Sanctification. Marami pa po akong hindi nagagawa, Pastor, sa pananamit, sa pamumuhay. Kaya, Pastor, ayoko pa magpabautismo, hindi ko pa kayang matanggap. Lahat ng mga bagay na hindi mo kayang matanggap, kapag dumating ang baptism ng Holy Spirit na nauna, may pangyayari ba, Pastor, na nauuna ang baptism ng Holy Spirit? Meron. Kaya kung ang mga tao na naunang ma-receive ang baptism ng Holy Spirit, you are already justified. You are already sanctified. Lahat ng mga bagay na yon ay susunod. Marami po ako nakitang ganyan. Nakinig lang, dumalo lang, umupo lang. Umupo lang. Sige, ang preaching na mensahe, baptism ng Holy Spirit, third pull. Dadalo yun mga sister, mga naka-lipstick, may shampoo, pulot-pulot pa sila, bob hair, mga damit, dalo-dalo lang. Biglang naintindihan po yung mensahe na change. Na-overcome nila yung sanctification, hindi na nagtanong. Hindi na nagsabing, Pastor, paano kami sisimba? Ganito ang kalagayan namin. Hindi na po yun nagtanong. Nagtuloy-tuloy na sila dun sa baptism ng Holy Spirit na mensahe. Sapagat under ng sanctification, makikipaglaban ka pa eh. Diba? Kung hindi mo pa talaga natanggap ang baptism ng Holy Spirit, diba? Patago ka pa, palihim ka pang gagawa ng paglabag at mga kamalian. Can you say amen? Minsan magigilty ka pa at sasabihin, Pastor, di ko matupad eh. Kaya nahihiya na po ako magsimba minsan. Why, mga kapatid? Wala pa ang baptism ng Holy Spirit. Kailangan mauna ang baptism ng Holy Spirit. Ay upon hearing and hearing the Word of God, hindi mo namamalaya na seselyoan ka ng baptism ng Holy Spirit. Nananaan sa iyo ang Panginoon Christ in you, the hope of glory. Then lahat ng weaknesses mo ay magtataka ka. Uy, wala na. Wala na akong burden, wala na akong desire sa mga stop na to. Diba? Na-change na yata ako, Pastor. Ito na ba ang new birth, Pastor? Diba? Ito na ba, Pastor, yung sinasabi mong changing of the soul? Nalampasan ko na yung mga bagay-bagay na little things, yung mga ABC. Na-accelerate ka sa grace ng Diyos? May acceleration ba sa mensahe? Yes! Kapag na-receive mo ang baptism ng Holy Ghost,
Accelerated ka doon sa mga pinagdaanan mo noon na napakahirap ipamuhay. Napakahirap sundin. Pero lahat yon nalampasan mo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sinabi, by grace you are saved, not of your own selves, not of your own righteousness. Hindi sa lahat ng nagagawa mo at magagawa mo, kundi sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. So yun yung baptism ng Holy Ghost, yun yung tool. Amen. Yung isang babaeng napakarumi ng buhay. Nahulihan ng mga Pariseos sa Saduseo, nangangaldun niya. At nang siya ay guilty, inamin niya, inako niya, I am wrong. Sabi ng mga Pharisees, ngayon tignan natin ang hatol ng anak ng tao sa isang babaeng ito na makasalanan at nangangalun niya. Ang sabi ng ating Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, kung sino sa inyo ang perfect, siya ay may kalayang dumampot ng bato at pukulin ang babaeng ito hanggang sa mapatay. So, ang lahat ay nahiya sa simpleng pananalita. Third pull po yun. Diba? Third pull po, yung binitawan na yun ni Lord. Diba? Kung may mga weights tayo, weights, bato. Kasi po, kahit anong sukat yan, pag tumama yan, masakit. Maliit, malaki, ganyan. Iba-ibang panukat. Diba? Stone to death, mga kapatid, ang bride. Nahulihan ng mga kahinaan. So, bakit po sinabi pa ni Lord na kung sino sa inyo ang walang kasalanan at perfect na bumato? Dahil alam niya ang isang perfect, ang isang sakdal, ay hindi niya magagawa pukulin ang kapwa niya, bride. Can you say amen? Dahil alam niya na wala pang nakakarating sa kanyang mga kaharap doon sa righteousness na yon. Kaya ang bawat isa religious movement lang sila, religious group, binitawan ng mga bato. Naubos lahat ng mga tinatawag na accuser. Yung babaeng iyak ng iyak, inako niya. Mga kapatid, pag nasa presensya ka ng Panginoon, nasa matibay na muog ka. Can you say amen? Pag nasa tunay na mensahe ka at tunay na aral ka, hindi ka argabyado kung magpapakumbaba ka. Dahil ang buong presensya ng Diyos kakampi sa iyo. Minsan po, mga kapatid, may mga anak ayaw pang magsabi sa mga magulang. May nagsumbong na bata. Yan po nang-away Totoo ba na nang-away ka? Minsan, hindi po. Hindi pa sasabihin ng bata yon dahil maaaring duda pa siya sa kanya mga magulang, baka paluin siya. Pero pag reveal sa bata na mapapabuti siya kung sasabihin niya ang lahat sa kanyang mga magulang, secured siya. Anak, totoo ba yung mga sinasabi nito sa iyo? Hindi po lahat yun totoo. Ang totoo po, sila po nang una. Ito po, may bukol ako. Gumanti lang po ako. Pero tinatanggap ko po na nagantihan ko. Halika dito, anak. Pagsasabihan lang na magulang yun at ilalapat ang tamang hatol. Ikaw pala, boy, may kasalanan. Tinira mo pala agad Hindi mo muna ginanon. Itong anak ko, palaban to. Sige, mag-usap na lang kayo. Diba? Dahil alam ng bata, mga kapatid, nasa mabuti siyang tinatawag na judge. At hindi po siya ipapahiya na gano'n dahil ang magulang niya, kilala niya. So kung mensahe na to ay kilala mo, kung ang revelation na to ay kilala mo, wala kang dapat ikatakot. God is with you. Can you say amen? Ano man ang mga nagawa mong kakulangan o pagkakulang sa ilalim ng langit, kung ito'y tinatanggap mong may pagpapakumbaba, ang Diyos ay nasa side mo. Ang mensahe ay nasa side mo para ikaw ay turuan. Sometimes may mga weaknesses tayong nagagawa dahil kulang tayo sa pagtuturo. Tama, mga kapatid? Sometimes may mga kamalian tayong nagagawa sa silong ng langit na to dahil kulang tayo ng mga kaalaman. Dahil kung alam lang natin ang mga bagay-bagay, mga kapatid, ay hindi sasansala ang ating mga panyapak. Binhi tayo ng ating Panginoon. At ang lahat ng binhi ay walang mapapahamak.
lahat ng seed ay makakabalik sa kanyang perfect thought, sa kanyang perfect will. Pero hindi natin alam ito sa ngayon, kaya may third pool. Dito hinihiwalay ang binhi ng tinatawag na pagkapahamak at ang tunay na binhi. Under dito sa third pool, mga kapatid, ay i-identified ng Diyos, mga kapatid, yung rainbow trout. Yung big fish, i-identified. Dahil kapag Word of God na ang nakataya, makikita mo, napapahalagahan ng bride ang salita. Irirespeto niya ang salita. At makita mo ang mga stubborn, kahit word pa yan, basta pride nila ang nadali, ay kakampihan nila ang kanilang pride at hindi ang salita. Ang bride ay marunong mag-I am wrong. Kagaya ni Mary Magdalene, I am wrong, Lord. Tamang sinasabi nila, ako ay adulterer, ako ay sinner. Tama sila, Lord. I am wrong. So, sinong kakampihan ng salita? Yung seed. Diba? Kailangan niyang protektahan ang seed sa kanyang kapanahunan. Amen. Lahat ng seed kailangan makabalik sa perfect will. Eh sabi ni Lord, kung sino sa inyo ang hindi manginginom dito. Diba? Kumuha na ng bote. Paluin na sa ulo. Dahil siya ay guilty sa kanyang kasalanan. Kung sino sa inyo hindi mangangalo niya, kung sino sa inyo hindi tumitingin sa babae. Diba? Kung sino sa inyo ang hindi na-attract sa tinatawag na mga, anong tawag dito? Supermodel. Sa inyong kapanahunan, bumato. Lahat po ng tao, Panginoon, sa ibabaw ng lupa, may sticky nature. Lahat po kami, may mga ganyan ding kahinaan, kaya lang napipigil namin. Pero sino nga, yung walang kahinaan? Bumato. Pag bride pala, mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-lay ng accusation against the bride. Ang tanging magagawa mo sa bride, mga kapatid, ay paalalahanan at i-comfort. Kaya sa bawat isa sa atin dito, dito sa message na to ng third pool, marami tayong nakikitang mga weaknesses na gagawa ng ating mga loved ones, nagagawa nila because lack of information, lack of revelation. Why there are so many divisions among us? The people lack that revelation, the teacher. Kaya tayo po, mga kapatid, na nasa church, nasa mensaheng ito, kailangan magsabay-sabay. Diba? Kung yung mga kapatid ay humahatak na ng mensahe, palalim na ng palalim. Diba? Kinakailangan ganun na din, mga kapatid, ang degree ng iyong mensahe. Kailan gano'n na din kalalim, mga kapatid, ang hinihimay mong mensahe dito sa church dahil mapag-iiwanan ka ng kapanahunan. Mapag-iiwanan ka ng mensahe. Can you say amen? Kailangan give attendance to reading, to exhortation, to doctrine, para hindi ka maiwanan. Diba? Pag kulang ka ng kaalaman dito sa mensahe, sa pagtuturo, mapapagkamalan mo, wicked na, kala mo bride pa. Diba? Hindi mo alam ang difference ng right or wrong. Sabi sa Biblia, huwag kayong makipamatok sa hindi nating kapananampalataya. Kahit dati pang kapatiran yan. Can you say, pag umiwalay na dito sa biyayang ito yan, wala na po yan. Kinalimutan na ng Diyos yan. Yan ay isang babalako, mga kapatid, sa mga hindi nakakaintindi. Kung hindi tayo nagpipreach ng third pool, iniwan nila tayo, may biyaya pa sila. Ngunit, kung pinipreach natin dito sa church na to, ang third pool, at iniwan nila ang mensahe na to na ating ipinapipreach, wala na pong pag-asa yan. Kahit saan pa pumaron yan. Wala na pong pag-asa yan. Dahil ang tinanggihan nila, mga kapatid, ay ang purong buhay. Tinrampled under feet nila, mga kapatid, ang man of God, ang Word made flesh na nagpipreach ng buong katotohanan. No human sympathy na, mga kapatid. Hindi na yan kailanman makakabalik sa katotohanan. Bakit? Dahil ang Diyos naglagay ng tinatawag na standard sa kanilang kalagitnaan para sila mahatulan. Ang standard nila hindi, mga kapatid, taga Iloilo.
Ang standard nila hindi taga La Union, hindi taga Pampanga. Ang standard ng mga taong yan ay dito. Dito, mga kapatid, sa certain area. Sa local community na to. Pinadinig sa kanila ng Diyos ang third pull. Then, igagano nila, wala na pong pag-asa. Ayoko nang kamayan ang mga taong ganyan. Ituring mo ng pagano. Dahil ang lalabas sa kanilang mga bibig ay kapahamakan na. Totoo ba yung sinasabi mo? Di tignan ninyo. Di abangan natin ang susunod na kabanata. Kung ano ang magiging patotoo na mga taong kumalaban na dito sa third pull. Sabi sa message, preaching to the lost. Under ng third pull, si Jesus Christ bumaba sa kaliliman ng lupa. Nangaral at nagbigay ng tinatawag na judgment sa mga souls that are in prison now. Mga taong nakarinig ng mensahe sa Sodom and Gomorrah. Mga taong nakarinig na ng mensahe sa panahon ni Abraham. At pagkatapos ginanya ng mensahe, bumaba siya sa mga kaluluwang nakabilanggo. At nangaral, mga kapatid, ng judgment sa kanila. So sa huling kapanahunan, the works that I do, sabi ni Jesus, you shall do also. Kaya ang mga true fivefold minister ay magpipreach din sa souls in prison. Magpipreach ng third pull sa mga kaluluwang nakabilanggo na. Pag ang taong nakabilanggo ng kaluluwa, wala nang pag-asang mag-repent. Wala nang pag-asang magsisi. Can you say amen? Sa panahon kaya na ating kinabubuhay, may nakakasdao pang palad kaya tayo. Mga tao, mga ministro sa huling kapanahonan na to, na wala ng pag-asa. Yes, sabi ng Bible. Diba? Bagamat sila'y nabubuhay, sila'y patay na. Sila na nabubuhay sa kaluhuan at kalayawan ng mundong ito. Bagamat buhay pa, sabi sa Bible, sila ay patay na. Preaching to the lost. Kaya sa huling kapanahonan, hindi magra-rapture kung hindi natin ipipreach ang mensahe sa lost. Huwag niyong ipreach sa loved ones niyo. Ikaw talaga hindi ka nagsisimba, lost ka na. Ay, huwag mong ganunin, loved ones mo yun eh. Binhi mo yun eh. Diba? Ikaw talaga, lagi mo akong ginagalit, lagi mo akong inaasa. Hindi ka siguro seed. Huwag mong ganunin, seed yun. Emosyon mo lang yun, naramdaman mo lang, nagalit ka lang, hinatulan mo na. Hindi po applicable doon yon. Ang preaching to the lost ay applicable sa mga taong nakarinig na ng mensahe at lumalim na. Diba? Lumalim na sa pagkakarinig. Then, biglang iiwan ang kapaayagan na to at kakalabanin ito. At sasabihin, Paul sila eh. Hindi sila ang truth, kami ang bride. Totoong isa lang ang bride, pero hindi mo pwedeng agawin ito kung hindi ka bride. Kung bride ka ngayong umaga, baguhan ka sa mensahe na nakakarinig nito, have faith. Manalig ka sa mga mensaheng pinipreach sa'yo. Because time will come, lalalim ka. Time will come, magmamatured ka. Time will come, magiging totoo ka sa mensahe. At sa iyong mga weaknesses, i-deliver ka ng ating Panginoon. Iba-bypass ka niya from death, di ba, to life. From judgment, from condemnation, to life. Di ba? Yun ang bride, mga kapatid. Tatawid ka, pero hahawakan ka niya, itatransfer ka niya. Di ba? Sabi, nung ma-receive natin ang ating new birth, we are already transferred from the book of life to the Lamb's book of life. Under sa book of life, andun ang records. Kung gaano kakasama, kung ganong kakasalbahing tao, andun ang record sa book of life. Now, we are translated. Di ba? From a different nature. From the things of the world to the things of God. Blotted out ang old soul dun sa book of life. We are translated. Di ba? Dito sa another book. Anong book yon? Lamb's book of life. Kaya pag hinanap ang record ng lumang pagkatao, ay wala na yan. Mga na-born again na, mga taong yan. Hindi ba ikaw ito? Wala na yan. Blotted out na lahat yan. Ako ay bago na. Ang record ko ay nasa Lamb's Book of Life na.
Wala na sa old record. Kasi pag old record ang binuksan, ando doon lahat yung mga utang. Ando doon lahat yung mga atraso. Nando doon lahat yung mga problema sa old book. Kaya kung na-born again ka na, translated ka na, blotted out ka na doon sa una mong pagkatao. Kung bride ka ngayon, bubungkalin mo yon, malaki pong problema. Sabi sa Biblia, ang bumubungkal ng kasalanang pinagsisihan at nalimot na ay mapapasa kanyang kasalanan. Pero yung kasalanang hindi pa nalilimot, kailangan pagsisihan. Kailangan talikuran. Kasi iniquity pa rin yun. Hindi ito makapagdadala sa iyo sa righteousness ng Panginoon. Hindi ito makapagdadala sa iyo sa third pull. Diba? Lagi kang mauumpog. Hindi ka makaka-crossover. Can you say amen? Pag may binibit-bit kang kasalanan dito sa mensahe, patawid ka sa lupang pangako. Hindi ka makakatawid, nahihirapan ka. Ano ba ito? Ba't bumabalik lang ako sa pagtawid? Dahil may karga ka. Kaya sabi sa message, iiwan mo yun. Diba? Kailangan mong talikuran iyon. Makumbinsi ang sarili mo na lahat ng iyon ay kailangan mong bitawan. Kung gusto mong mag-crossover doon sa promised land, kailangan lumakad ka doon sa harapan ng Panginoon sa kanyang kondisyon. Hindi sa iyong kondisyon. Panginoon, ako po ay tatawid dito, pero sa kondisyon ko, ha? Hindi po pwede. Pagdating sa promised land, bibitawan mo ang sarili mong kondisyon. Not my will, but thine will be done. Kaya under ng third pull, mga kapatid, hindi po natin mapipilit. We can teach Pentecostal babies kung hindi para sa kanila ang third pull. Amen? Kaya kung ikaw ay bride, nagre-rejoice ka sa third pull, naiintindihan mo to, nai-excite ka dito sa mga piniprit sa'yo, diba? Lumalalim ka lalo rito, bumubuka sa iyo ang kaunawaan nito, mapalad ka, naka-ordain ka sa third pull. Dahil ang iba, kung hindi naka-ordain, anumang pagpipilit ang gawin, hindi makaka-crossover. Ang mensahe magiging here a little, there a little. Dito'y kaunti, do'y kaunti, hanggang hindi makatawid, hanggang mabalian at maiwanan dito sa tinatawag na before Jordan. Diba? Nanatili sa ABC. Nanatili, mga kapatid, sa pasimulaing aral, hindi na po talaga yun makakausan. Pero ang bride, kailangan niya mag-progress. Kailangan niyan lumago. Dahil nagbigay na ng babala ang propeta, you can teach Pentecostal babies with supernatural things. Paano tayo makakapagdig? Paano tayo makakapag-usap ng mga supernatural things kung ang problema natin lagi ay ang laman? Can you say amen? Paano natin mahihimay ang mga hidden things? Paano natin matitignan yung tinatawag na mga unwritten word? Paano natin matatanggap yung body change, yung rapturing faith, kung ang ating laging dahilan ay ang laman? Pentecostal babies. You can teach Pentecostal babies. Ang tawag po natin, mga kapatid, doon sa mga kapatiran na hindi pa nakaka-turn ng corner, hindi pa nakakapagpatuloy doon sa kapunuan, ay Pentecostal babies. Masasakitin ang katawan. Nahawakan mo lang ng konti, aray ko. Diba? Konting message, aray ko naman. Nakaka-heart ka naman. Konting lalim lang ng mensahe, nabulunan ako, pastor. Tubig naman, Brad, tubig. Ang lalim. Diba? Nakakita mo kayo nalunod. Nakakaawa po talaga yung nalulunod. Diba? Namumula na yun. Ang dami na ang hirap po na nalulunod. Nung bata po ako, ang lakas ng loob ko. Nakita ko yung mga matatandang kasama ko, nag-daiban. 7 feet. Kala ko, kaya ko. Sabi ng mga matatanda, maluloko yung mata. Bra, halika, dali boy, halika boy. Tuntua naman ako, ang lakas-lakas ng loob ko. Dive din ako. Lumulubog, mga kapatid. At talagang pinagis ako nung isa.
O talaga, inuuto ka lang namin, langoy ka naman. Mula nun, nadala ako. Paano ba to? Tatalon ako, kailangan makakatabi. Natuto rin. Mahirap malunod. Sa mensaheng ito, pag nalunod ka, may impatyo ka sa mensahe. Diba? Hindi mo mauunawaan. Lumalaki nga ang tiyan mo, hindi mo naman nauunawaan. Can you say amen? Tumatagal ka nga dito sa church na nakaupo, hindi ka naman nagmamatured. Nakita na ba kayo ng ganon? Tumatagal, matagal na, pero hindi pa rin nagmamatured. Mahirap po yun. Kaya I pray dito sa church, no? Yung mga tumatagal na dito sa atin ay mag-matured ng mag-matured. Can you say amen? Dahil tayo ay part ng third pool. Ang mga Pentecostal babies, hindi nalalago. Hindi na interesado sa supernatural things. Hindi na po yun, mga kapatid, mag-grow. Hindi na mag-upgrade ang wisdom, ang revelation. Pero ang true bride magsasabing, wala. Mababaw, pastor. Shallow. Wala akong nakuha sa camp meeting, pastor. Sa mga bisita na yan, may mga ganyan, magrereklamo, mga kapatid, yung mga deep na sa mensahe, magrereklamo, magsasabi, ano ba yan? Pentecostal babies. Pero ang bride of Christ, mga kapatid, magre-rejoice, mag-a-appreciate. Diba? I-appreciate nila ang true message dito sa atin sa huling kapanahunan. Kung yan ay body change, kung yan ay tinatawag na unwritten word, makikita nila yan. Amen. Dahil habang nakaupo yan, ang tunay na bride, yung mga terminologies na pinipres, nanganganak, nagduduktong yan, mga kapatid. Kaya dito sa next na vision ay 10th vision. Have you ever heard, mga kapatid, dito sa message na the 10th vision? Sino po sa inyo ang nakarinig na? The 10th vision. Halos ko konti lang. Kasi vision naman yan, pastor. Sa denomination nga, sa end time nga na-attenan ko, ang paniniwala nga nila dyan, literally. Si Brother Branham daw, babalik before rapture. Gagawa ng isang malaking tent. Mag-altar call uli. At lahat na may sakit, ilelehan siya uli at gagaling. Paniwala ng ibang mga end time dyan, pastor, ako nga, magsusupernatural din Kagaya din ni Brother Branham, gagayahin ko yung grabing himala na ginagawa niya. Parehas kami, pantay. Maghahanap ako ng putol na kamay. Sa mga orthopedic, iduduktong ko yun, patutubuin ko yun. Mga kabay, humantong ako sa ganong pananaw na maghahanap daw ako ng mga ganon na putulang kamay. At tandaan niyo ba yung mga datihan dito sa church, di ba? Patutubuin ko yun sa lakas ng faith ko. Na-retain yun sa isip ko na gagawin ko yun before the rapture. Paano kung hindi ganon ang experiences na mangyari sa'yo? Ibig sabihin, hindi magra-rapture. So, ang 10th vision ay vision na mismong binigay lang kay Brother Branham. Before the rapture, magkakaroon ng isang tent. At sa loob ng tent, merong maliit na tinatawag na square room na siya lang ang nandun. At every individual member ng body of Christ pumapasok doon sa tent. Okay? At nare-reveal sa kanya ang mga bagay-bagay na supernatural. Lalabas siya doon sa kabila. Tatanungin siya, ano ba nangyari? Ano bang unawa mo doon sa pinipreach si Pastor Batak na half-hour silence? Ewan ko. Individual kasi. Hindi ko maipaliwanag sa'yo, Brad. Pero sa sarili ko, naunawaan ko. Naintindihan ko yung pinreach doon sa room. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano nga, Brad? I-share mo naman. Hindi ko maipaliwanag sa'yo, Brad. Kung ano yung half-hour silence, basta deep in my heart, na-reveal. Nauunawaan ko, naiintindihan ko. May papasok na naman. Diba? Bawas. Siguro symbolical.
Paglabas sa kabila, kumpleto na. Brad, ano nangyari? Di ba dati bugoy-bugoy ka? Di ba dati partial na partial ang buhay mo? Ano nangyari ngayon? Ba't buong buo ka na ngayon? Parang alam mo na lahat ng mga mensahe, pakipaliwanag mo nga. Naku, hindi ko alam. Ang Diyos lang ang nagre-reveal. Sabi, personally revealed to you. That's the new birth. Pumasok ka na lang para maintindihan mo. Hindi, ayoko. Hindi ko maintindihan ang third pull. Pentecostal babies ako eh. Ayun ang vision, mga kapatid, ng third pull. Sa time ng third pull, magpe-pray ka secretly. Ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap. Hindi yung pupunta ka dito sa church. Mga kapatid, matindi po ang needs ko. Tulungan niyo po akong ipanalangin ito. At kasama ko kayo publicly. Sa buong end time, ipapaalam mo needs mo. Hindi po ganon. Ang third pull ay secret. Susubukan mo siya in secret, ikaw magpe-pray lang sa sarili mo. Hindi nga alam ng katabi mo eh. Na ang problema mo, isang kilong bigas. Pero in secret, nag-pray ka, dumating ang isang sakong bigas sa'yo. That's the third pull. Diba? Na ikaw lang at ang Ama ang nag-uusap. Na hindi mo nilapitan, hindi mo kinatok ang iba, basta sinubukan mo lang eh. Sabi nila, tumukto ka at ikay bubuksan. Humingi ka at ikay bibigyan. Susubukan ko ang third pull. Sa point na ito ng tinatawag na desperation, wala akong ibang pupuntahan. Susubukan ko ang katapatan ng mensahe sa akin at katapatan ko sa mensahe. Ngayon, ang Diyos at ako lang ang mag-uusap at ang mensahe. Then magte-testify ka rito at sasabihin nyo, mga kapatid, wala po kayong kaalam-alam. May isa pong pambihirang bagay na hindi ko sinabi sa church at hindi ko sinabi kay pastor. Kundi ako lang sa sarili ko ang nanalangin. Alam nyo ba, mga kapatid, tinugunan ng Diyos ang kahilingan ito. That's the third pull, sabi ni Barbanam. Can you say amen? Magpe-pray ka sa iyong room secretly, ikaw at ang Ama lang ang nag-uusap. Then, ibibigay sa iyo ito ng Ama at magpapatotoo ka na lang sa church. At sasabihin ng mga kapatid, paano nangyari yun? Saan ang galing yun? Paano nagkaroon ng ganung biyaya yung brother? Paano nagkaroon ng ganung sariling negosyo yung brother na yun? May alam ka ba ron, pastor? Wala ako alam. Secretly. Dahil sa tindi ng desperation mo, sa tindi din ng pagtatapat mo sa mensahe, under sa third pull, ikaw at ang Diyos ang nag-uusap sa matinding kahilingan mo at matinding problema mo na ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam. Didinggin ka niya secretly. Then magte-testify ka dito sa church, mamamangha ang lahat. Ha? Paano nangyari yun, sister? Hindi ko alam. Brad, paano nangyari yun? Hindi ko alam. Yun yung pinipreach ni pastor sa atin na third pull. Can you say amen? So, ang 10th vision, mga kapatid, ikaw at ang Diyos lang ang nag-usap. At inayag sa iyo ng Diyos to secretly. Ay under ng third pull, may mga kapayagan, may mga revelation na na-reveal sa iyo, pero sa katabi mo, hindi. May mga kaunawaan na pumutok sa iyo at nabuksan sa iyo, nagtatatalon ka na dyan, nagre-rejoice ka na dyan, pero yung katabi mo, brother, ano nangyayari sa iyo? Bakit ganyan? May bagong bagay ba? Bakit naiiyak ka? Bakit ang luha mo nangingilid? Bakit nagre-rejoice ka dyan? Ako walang maramdaman. Ewan ko, brad. Sabi ni pastor, pumasok daw sa room. Yun ang 10th vision. Mag-pray in secret. Deep in my heart, siya lang daw at ako ang mag-usap doon. May iahayag daw ang Diyos doon na bagay. Can you say amen? Either yan ay vision, yan ay rapturing faith na ibibigay niya na sa'yo. Can you say amen? Either na yan ay blessing na matagal mo nang pinagpe-pray sa'yo lang, sa sarili mo, at didinggin ka na niya sa oras na yan. What is the third pull?
ang pinakamatinding kahilingan mo sa buhay na hindi pa nangyayari. Pero sa iyong puso, ito'y mangyayari. Pumasok ka sa secret room. Mag-pray ka. Ikaw at ang Diyos lang. At nais kong marinig ang patotoo mo ngayon tungkol dyan. Gusto kong marinig ang mga testimony mo. Pastor, totoo. May little boys doon sa room na nagsabi sa akin, ganitong gagawin ko. Yung prayer request ko, yun daw ang gagawin ko. Sinunod ko. That's the third pool. We are living in the third pool. Can you say amen? Nasa panahon na to, ang Diyos lang, ang tunay, nasasaklolo sa atin. Ang tunay na, ang Diyos lang ang magiging place of refuge natin sa panahon na yan, ng third pool. Mabibigo ka kung sino man. Mapapahiya ka kung minsan sa kamag-anak mo, kaibigan mo, o minsan kapatiran mo pa, maaring ma-turn down ka at malungkot ka, pero direktahin mo ang Diyos sa little room. Speak to Him secretly, with open hearts. Kausapin mo siya. Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Then ang Diyos magre-reveal sa iyo secretly. Then magte-testify ka sa church, mamamangha ang lahat. Uy, paano nangyari yun? Ganun pala yun? That's the third pool. Can you say amen? Yun ang 10th vision. Sabi ni Verbana, before the rapture, each and every one of us ay magkakaroon ng experiences ng 10th vision. Can you say amen? Yung 10th vision ay third pool. Bawat isa sa atin hahantong sa point na yon na ang Diyos, mga kapatid, ay didinig sa iyo sa time ng third pool. Yung talagang yung squeezing. Sabi ni Verbana, magkakaroon ng squeeze sa buhay mo. Magkakaroon ng pinakamatinding pagsubok sa buhay mo. Squeeze. Diba? Na tila gi-give up ka, na tila hindi mo makakaya. Squeeze. Diba? I-squeeze ka ng mundo. I-squeeze ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Te-testingin ang faith mo. Then magpe-pray ka sa Kanya secretly. Then magre-reveal sa sayo. Amen. Hallelujah. Yun ang 10th vision. Anong 10th vision mo, Pastor? Bawat isa sa atin, humantong dyan sa ating 10th vision. Can you say amen? Merong point, mga kapatid, na sa buhay natin na parang give up ka na. Lord, parang ako na lang yata ito. Hindi na yata kita kasama dito sa pagpapasya na to. Gusto kong maramdaman, Lord, na ikaw pa rin ang nagdadirect sa akin. Then magre-reveal siya sa iyo in secret. At sasabihin niya sa iyo, my grace is sufficient unto thee, my son. Kaya nga nasa church ka pa eh. Kaya nga nandiyan ka pa dahil ako ang nagpe-preserve sa iyo dyan. Ako ang nagpapala sa iyo. Lord, parang di ko na makaya mga pagsubok na dinadanas ko. Financially, physically, sa aking mga labas. Then, ko-comfort ka ni Lord. That's the third pool. And you say amen? Makakadama ka ng bagong pag-asa, ng bagong kagalakan, ng bagong assurance. Amen, na ikaw ay kasama doon sa pag-agaw na yon. At hindi ka mabibigo. At ang mga dakilang bagay, mga kapatid, ay inihayag niya sa iyo. Wala po, hindi po mabibili yun ng salapi. Diba? Yung peace of mind, yung joy na inunfold sa iyo ng Diyos, mga kapatid, hindi mabibili ng salapi. And that is the third pool. Every Sunday may pumuputok sa iyong revelation. Every Wednesday may na-open sa iyo na information. Diba? May nababasa kang love letter kay Christ, kay Lord. May word of comfort. Inaaliw ka niya sa bawat pagtitipon. Hallelujah. That's the third pool. Amen. Na ang Diyos ay hindi kanya pinababayaan. Can you say amen? One time, hallelujah, siguro 5 years na kami sa ministry, 6 years. Sobrang hirap, sobrang trials, sobrang pressure. Sabi ng mga ministers, baka nag-ministro-ministroan ka lang. Tignan mo, hindi ka pinagpapala. Ilan lang kayo, hindi kayo pinaprosper. Nagsasuffer pa ang pamilya mo. Kaya baka hindi ka tinawag bilang isang ministro. Nag-pray ako kay Lord, Lord, mangusap ka ngayon at nais kong marinig ang boses mo ngayon.
ako ay mamumuhay as an ordinary member, kung saan church mo ako dadalhin, o kung saan ako papasakop, i-reveal mo yan sa oras na to, magtatrabaho ko, nagsasuffer ang pamilya ko, Lord, may isang anak kami. Kaya Lord, ngayong gabi ay magsalita ka at mangusap ka. Awawang aking family, gusto kong malaman kung anong perfect will mo sa akin. Baka doing God's service without being His will. 6 years pa lang kami noon sa ministry. Si Micah nagkaroon ng mild pneumonia. Nakikipamisan kami kay nanay, walang matuluyan. Pag dito sa side ng biyanan ko, todo bakbak. Yan. Nag-asawa ka ng ng pastor. Ayan, papakain sa'yo, Biblia. Tindi po mga kapatid ng pressure. Brother Eden, lapit. Brad, baka kailangan na maglako ka na ng bone wealth. Eto. Grabe po mga kapatid, at kinausap ko ang Panginoon. Pinipreach ko rin, third pool. Nangusap siya sa akin, sabi, my grace is sufficient unto thee. Sa panahon na ikaw ay mahina, doon ako ay may kalakasan. Nangusap siya ng mga pangungusap na yan. Sabi yung ganon, yung sinabi doon sa Bible na all things work together for them that love the Lord. Kasama pala yun. Sa ikatitibay at ikasasakdal, di ba, ng aking mga hinirang at tinawag. Then na-comfort ako, sabi ko, Lord, tutuloy ko ang ministry. Ikaw na to. Voice niya talaga yon na nangusap. At sabi ko, forgive me, Lord, kung hindi ko to naintindihan. Then the next dreams, pinakita, iba na. Iba na yung dreams. Maakyat sa bundok, ako at saka Sister Angie. Tinutulungan niya ako paakyat. Pag siya hirap, tutulungan ko rin siya paakyat doon sa Rocky Mountain. Pero kakaiba na ang aming testimony. Masaya na kami. Nakangiti na kami habang maakyat kami sa mga peak ng bundok. Malapit na peak Hindi yung, di ba, iba yung maakyat kang nahihirapan. Ano ba naman buhay ito? Ano ba naman paglilingkod to sa Panginoon? Hindi ganun ang nararamdaman namin. Pag ganun ang nararamdaman mo ngayong umaga, there's something wrong. Kailangan may joy ka. Kung nahihirapan ka, may joy ka. Di ba? Hindi mo sinusumpa ang buhay na to kasi mayroong taong nag-asawa. Ano ba naman buhay ito? Kasumpa-sumpang pag-aasawa ito. Akala ko giginhawa ako dito sa buhay ko. Wag po. Maalas po yun. Curse yun. Mag-change, mga kapatid, yung confession mo at sasabihin mo, praise be to God, kahit mahirap. Lord, inaaliw mo ako. Itong asawa ko, kahit mahirap ito. Pero napakasipag naman. Pagmahal naman na asawa. Dinadala pa kami sa Panginoon. Hindi niya hinahadlangan ang paglilingkod. Dapat may joy ka, may gala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag gano'n na nangyari, mga kapatid, mananagumpay ka. Dahil ang Diyos, kino-comfort ka niya, inaaliw ka niya sa mga kahirapan. Nagdadrive ka, wag kang magmaktol. Hirap naman ang buhay na to. Wag gano'n, mga kapatid. Umawit ka lang. Sipol-sipol, kahit mahirap. Kahit walang pasahero. Sige lang, praise be to God, Lord. Sabi nila, maliit daw ang kita ngayon. Pero sabi mo, Panginoon, malaki. Mag-change yung mindsetting mo. Yung panghahawakan mo sa mensahe, sinasabi nilang mahirap, pagsubok, third pull, puro trials. Baliktarin mo po, mga kapatid. Manampalataya ka lang. Then ang Diyos. Kasi ang dulo na makipot na daan, maluwag. Dahil sabi sa Biblia, magtiis ka sa makipot na daan. Ang dulo niyan, pastulan. Then the next vision, pag-aw namin doon sa bundok, wow! Sabi namin ni Sister Angie, green pasture. At gumulong-gulong ka yun. Magliwaliw ka doon sa green pasture na yon. Makakalimutan mo yung mga pinagdaanan mong hirap. Doon sa tinatawag na previous. Yun ang mensahe. Magtapat ka sa mensahe, lumakad ka. Diba? I-confess mo lagi ito, wag mong ikahiya. Mag-aral ka dito, pag lumago ka, this message will prosper you. Can you say amen? Hallelujah. Stay with this message, stay with this truth, then one of this day, this message will prosper you.
Sa time ni Berbana, meron siyang tinuturuan lagi. Mga mahihirap lang. Pero patuloy niyang tinuturuan. Ang message na kanilang tinanggap ang nag-bless sa kanila. Diba? Ngayon say amen. Kaya puri ng ating Panginoon. Yun po ang aking pinangahawakan dito sa mensahe. As long na masaya ka dito sa Revelation, wag kang nagmomormor, wag kang nagmamaktol sa kapayagan na to dahil promise lang na to eh. Kung may kahirapan man, darating ang time, ma-overcome mo yan. Ang message na to ay may kapangyarihang i-bless ka. Ang message na to ay may kapangyarihang i-comfort ka sa lahat ng mga pain, sa lahat ng sorrow, sa lahat ng sickness na pinagdadaanan mo. Ipakita mo lang kay Lord na lagi kang masaya. Amen. Hallelujah. Kaya God bless you all. Laughter, mga kapatid, is the best medicine. Amen. Ang laughter, mga kapatid, ay longevity. Ang joy ay longevity. Sa impyerno ba may ngumingiti? Yeah, sarap naman ang wala eh. Lahat sa impyerno nakamangot. Lahat talaga sad faces. Lahat, mga kapatid, nandoon agony, pain. Kaya dito sa church, mga kapatid, i-deliver tayo ng Diyos, mga kapatid, sa impluensya ng tinatawag na sorrow and agony. Yung revelation ang magbibigay sa atin ng word of comfort. Stay with this message, magpakalago tayo, magbasa tayo lagi ng message, makipag-sharing tayo lagi ng information upang tayo, mga kapatid, ay mag-grow sa wisdom and understanding. God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung may prayer request po tayo, ay ipasa lang ang ating mga prayer request